pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit natanggal si Torre, napikon si John Vic, napaamin. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomend niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito. Ay, teka muna, ibalik natin do. Pati ikaw, Fernando, sibak na spokesperson, nagdidikit ka kasi. Maputi ka, nahawa ka ng kaitim. Hindi ko iniinsulto yung maitim, maitim din ako. Proud lang. Proud to be dark. But anyway, ayan, nahawa ka. Kaya kayo mag-iingat kayo. Hindi yung dikit kayo ng dikit sa mataas na tao. Ang akala nyo yung mataas na tao na yon, parang hari. Nakita nyo ba yung convoy nito? Sino nakapanood ng video na may convoy to? Daigang presidente. Ang daming bodyguard. Pero ang gusto niyang kadikit niya. Si Fajardo. Wow. Ano kayang meron? Hindi ako yung nagdududa lang. Laging nasa likod. Ay, di sabay sila sinibak. Sinibak din to eh. Sinibak din. Mag-iingat kayo sa dinidikitan ninyo. Kasi pag dumidikit kayo sa maitim, sa may maitim na balak, madadamay kayo. Pag kumapit kayo sa madumi magtrabaho, kahit wala kayong masamang tinapay, damay kayo. Pero hindi ko rin alam kung wala kang masamang tinapay. But ang point ko lang dito, di ba? Okay ka naman dati. Maganda naman ang posisyon mo bago na epal-epal to si Torre. Dati ka na namang okay. Ngayon nadamay ka. Di ba? Anong tingin sa'yo? Isipin mo, sabay kayo sinibak. Ano ibig sabihin nun? Bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Okay. Kaya kita nyo, umamin na. Ano sabi? Kahapon, ang sabi niya, desisyon to ng Pangulo. Pero ngayon, ang kwento iba na. Tatandaan nyo po. Ito, number one fact. Huwag kayong maniniwala sa kahit anong sasabihin ng politiko. Ang titingnan ninyo yung actions nila. Kaduda-duda Kaduda-duda na ito'y desisyon ng Pangulo. Anong sabi nito si John Vic? Tinanong daw siya ng Pangulo kung anong magandang gawin kay Torre. At inamin ni John Vic na meron silang hindi pagkakasunduan. Di ba? So, kailangan ituloy yung nararapat. Hindi lang ng isang gusto ng isang tao. Yan ang punto ni John Vic eh. Inikot-ikot kasi itong mga posisyon sa NAPOLCOM. Ayaw niya. So hindi dapat yung desisyon lang ng isang tao. Dapat yung buong organisasyon ang nagde-decide para sa kanya. So sa madaling salita, napikon si John Vic. Hindi man niya sinasabing diretso, pero meron silang hindi pagkakasunduan. Tinanggal mo eh. Pinasibak mo sa presidente, ano pa ba yun? Hindi ka nagalit, pinasibak mo. Ano ibig mo sabihin mo, kaibigan mo siya? Mahal mo si Torre? Concern ka kay Torre? Nagkamali, pinasibak mo. Pwede mo namang kinausap eh. Tinanong ka ng boss mo, anong gagawin natin dito sa tao natin? Pinasibak mo. Isa pa naman to si Bongbong Marcos. Kaya kayo mag-iingat kayo mga nakadikit kay Bongbong Marcos. Kasi katangian niyang si Bongbong Marcos hindi naninindigan. Yung ginawa kay BP Sara, ginawa sa'yo, Torre. Dahil merong bumulong-bulong dyan kay insecure kay BP Sara. Bumulong-bulong. Patanggal mo yan. Banatan mo yan. Hindi natin alam kung bumubulong yung katabi niya sa kama o kamag-anak niya o pinsan niya. Hindi natin alam. But definitely, same sila ng bulong nito si John Vic. Yan ang problema ng leader na walang tayo. Pag ang bumulong sa'yo, hindi mo kayang panindigan. Sisibakin mo talaga kahit na meron kang utang na loob. But this time, I think yung pagsibak niya kay Torre is good for the country. Nagkataon lang. But my point is,
Wala talagang walang yagbols yan si Bongbong Marcos. Hindi niya pinanindigan si BP Sara. And ngayon, nagpakidnap pa ng tao ito si Bongbong kay Torre. According mismo sa kapatid niya, pinakidnap si PRRD, hindi niya pinanindigan. Bakit? Mas takot yan sa Rimulya. Kaya pag naipit sa gitgitan yan, si Bongbong, ang leader dapat pag naipit sa gitgitan, hindi duwag, maninindigan. Hindi mangiiwan. O, teka muna, baka magalit sa akin ng Rimulya. Pwe, tabi ka. Ganyan ang ginawa. Marcos na Marcos. And at the same time, Rimulya na Rimulya. Diba? Lumabas ang totoo. Kahapon, iba ang istorya. Ngayon, iba na istorya. Umami na siya. Okay. Siya na nagpasibak. Me first. And then, it was difference between me and the general. And he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. Ayun, di ba yung sasabi niya? Nation of laws and not of men. So, hindi pwede yung gusto mo. Dapat kung ano yung nasa batas, kung ano yung dapat, ano yung sistema, ano yung nakasanayan, ano yung tradisyon, parang ganon. Oo nga. Inamin na. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration. yes, and Kita mo, mahina talaga si Bongbong. Dapat hinandle niya ng maayos yan. Kasi in the first place, okay, sa tingin nyo mali ang ginawa ni Torre. Pero kung maayos si John Vic or maayos si BBM, lalo-lalo na si BBM, pinanindigan niya yan. Inayos niya yan. Hindi sinibak. Ngayon, kung may plano man siyang sibakin at wala na talaga siyang magawa, sisibakin, at plano nyo rin palang bigyan ng posisyon, dapat ang unang announcement ninyo, meron kaming magandang posisyon para kay Torre. Ililipat ka namin dito. Eto, ang nangyari ngayon, sinibak ka na. Ipinahiya ka na. Tinampal-tampal ka na. Niyurakan ka na. Inapak-apakan ka na, Torre. Sa harap ng media. Tinanggal ka na. Tapos biglang may pakonsuelo de bobo na posisyon. Yan kaya sinasabi ko, bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. So, mali doon, hindi nanindigan si Bongbong. Si John Vic din, hindi niya masasabing hindi siya napikon. Pinersonal niya yan. Ipinatanggal niya eh. Mali din. Pati yung proseso. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Torre. Hindi ka rumispeto sa proseso kay Pastor Kibuloy. Hindi ka rin rumispeto sa proseso kay Tatay Digong. Pati yung proseso ng pagtanggal sa iyo, hindi rin nasunod. Hindi rin dumaan sa tamang proseso. So lahat kayo nagkamali. part of that is strengthening the institutions. My recommendation was that we have to strengthen the institution, that the institution must be protected, and then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP nang hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. Kasalanan pa ni Duterte, pambihira talagang buhay. Animal na yan. Lahat na lang kasalanan. Pag nawalan kaya ako ng pera, kasalanan ni Duterte. Ha? Pag nasibak ako sa trabaho, kasalanan ni Duterte. Yung pagpatay kay Jose Rizal, bintang mo na rin kay Duterte. Kasalanan na naman ni Duterte. Ang bihira na nanahimik si PRRD roon. So yung pagkakasibak kay Torre, kasalanan ni PRRD. Ang bihirang buhay ito. Ang lupit nyo talaga. Lahat na lang ng pwede nyong ma-connect sa Duterte. Baka mamaya, iwan kayo ng asawa nyo, kasalanan ni PRRD kasi kinuha niya, chick boy yun eh. Pambihira kayong mga tao kayo.
Baka nagka-boyfriend yung anak ninyo, kasalanan ni PRRD. Ang bira. Baka pati yung kay Jose Rizal. Itong mga taong, mga, hindi ko lang sinasabi si John B. Kasi hindi to hindi isolated case to. Ang dami na po. Lahat ng pwedeng i-connect kay Duterte, kasalanan ni Duterte. Sipin mo yun. Diskarte nila yun. Hayaan mo sila. Hindi naman lumalabag sa batas eh. Sabihin mo, napikon ka lang. Hindi mo gustong itama yung sistema. Kasi kung halimbawa sumunod sa'yo si Torre, hindi mo naman itatama yung sistema eh. Pinapalabas mo lang ngayon na gusto mong itama yung sistema kasi lumabag sa'yo si Torre. Kasalanan ni PRRD. Ang punto niya kasi, nung panahon ni PRRD, ganun na nasusunod. 3 stars and above, bahala yung PNP chief. Pwedeng hindi dumaan sa NAPOLCOM. Yun ang punto niya. So wag niyo lokohin yung taong bayan, hindi mo tinatama yung sistema. Dinidikit pa kay Duterte. And the president merely wanted to restore that into institutionalize it. The president na naman. Ngayon, gustong itama ng presidente parang kahapon. Tinanggal siya ng presidente kasi desisyon ng presidente. Ngayon, inaama mo na, desisyon mo. Ngayon, presidente na naman. Mamaya, ikaw na naman magdesisyon. Back to how Gulo it was. ko, no? How, Ay, mag-declare ka na nga lang ng walang pasok kasi balita ko, dyan sa UST, nag-aaral yung aking anak. Bumabaha na daw, mag-declare ka na lang ng wala. Hindi niya pala hawak yun. Yorme, ialisin mo na nga yung pasok dyan sa sa Maynila. Yan lang alam mo mag-declare ng walang pasok. Pambira. the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. So was the president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already? Well, he was quizzical about it, and in their conversations, a lot of explanations were made. And that's safe to say that's the differences of opinions were there. Sabi niya, na-disappoint kaya ang presidente dahil nung kinausap na siya ng NAPOLCOM, tinuloy pa rin ni Torre yung desisyon niya na irigudon yung mga posisyon. Kung ako tatanungin, na-disappoint presidente, hindi. Wala nga alam yun eh. Hindi niya alam nangyayari. Nabulungan mo. Kung hindi mo nabulungan yun, tuloy-tuloy si Torre. Walang pakialam yun si Bongbong. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kaninang umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the president still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption. Yan, nakita mo, bibigyan ngayon ng So, secretary na siya. Secretary to fight corruption. Yung isa naman, poverty alleviation. Pakonsuelo da bobo para sa mga bobo. Sinibak nyo muna eh. Pinahiya nyo muna sa media. And to investigate corruption. And I think that shows you that that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. To investigate corruption. Anong kaalam ni Torre doon? Kaya niya bang imbestigahan ng Kamara? Sa tingin mo kung may corruption si Bongbong, kaya niyang imbestigahan? Are you serious? Tanong ko lang sa mga kababayan ko. Kaya ni Torre imbestigahan ng corruption? Who are we kidding? It was just that. Maging si Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating Pilay si Grimulya? May tungkod Si ano ba yan? John Vic ba yan? kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawayan talaga eh. Hindi lang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Mahirap tong kaibigan. Walang pinag-awayan pero pinasibak. Kunwari pinasibak ako ng Banateros. Tapos sasabihin walang pinag-awayan. Okay ka lang. Nalago nyo yung mga tao. Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and
PNP chief. We were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Pinitik pa eh. Pinagdiinan pa yung 85 days na pinagsamahan. Pinakamabilis na naging PNP chief, 85 days. Sige, kiss-kiss mo pa sa sugat yung alcohol tsaka asin. Masakit na nga eh. 85 days lang eh. Masakit na kiniskis mo pa. Tapos wala kayong hindi pagkakasunduan. Nilinaw Ay nako. Ito, pag-usapan natin mga idol ng mga buang. Sige, pasok, Tore. Matapos ang biglaang pagsibak sa kanya kahapon sa Kamara, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila de Lima. Yun, sinasabi ko sa inyo. Di ba? Pag ikaw na-depress, merong nagmukha kang tanga sa publiko, ikaw ay sinibak, ikaw ay tinanggal. Di ba? Sino una mong pupuntahan? Di ba? Siyempre yung mga importante sa buhay mo o yung alam mong makakatulong sa'yo or yung mahal mo sa buhay o yung pagka-depress mo, yung pagka-stress mo, doon ka unang pupunta. Junel! Ito, bira si Torre. Siguro nakita nito. Baka walang driver. Kasi siyempre matagal na kulong to si Dilima. Baka na naghirap, naiwan ng driver. Ay, baka naman. Dilima. Yun naman. Sis! Baka naman pwede akong driver. Siguro, medyo naman, hindi naman ako nanalayo sa itsura ni Junel. May pa naman to. Ano ba ang weakness sa driver ni De Lima? Sige, kayo na sumagot. Hindi na ako, ha? Kayo naman. Hindi ako parating lang nagsasalita dito. Dapat kasali kayo. Okay. Ano sa tingin ninyo ang mga katangian na gustong driver ni De Lima? Papasa kaya si Torre? Isipin mo, yan ang una niyang dinalaw. Happy birthday, De Lima! Sana mapunan lahat ni Torre ang pagkukulang ng iyong driver. Na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Ito malikot. So nagulat ka at your relief or you just want to get over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts. Hindi siya makasagot, no? Kung kamusta na siya, ganyan-ganyan. Nakakaawa to si Torre. Nakakaawa, Sabi nga ni Baton, naawa siya. Kasi mamaya may kukwento ako bakit na parang kawawa. Ako, hindi ako naawa, pero mukhang kawawa talaga. And I'll be making a statement in due time. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Ano ka ng tagline? Look at me straight in the eye. Nakong... Wala ka sama ng loob. Look at me straight in the eye. Sige, panindigan mo yan. Mamaya babasagin ko yan. Do I look like somebody who is bitter? Do you think it wasn't fair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Torre kung kinausap siya ng Pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Executive privilege. Yo! So wala sa sama ng loob. Ang tanong, nung siniba ka ba, kinausap ka ng presidente? Executive privilege. Amin na lang. Naalala nyo, nung kino-corner ito sa Senate hearing ni Cayetano at saka ni Amy, puro sila executive privilege. Ngayon, ginagamit niya ulit hanggang interview, executive privilege. Bakit? Kasi kung kinausap ka, sasabihin mo, yes, nagkausap kami. Ano pinag-usapan nyo? Hindi ko na, saka na ako magsasalita.
Oh, may ba't sinasabi mo executive? Hindi ka pa kinakausap, bugok! Niloloko mo naman yung tao eh. Ah, di ba? Ang dali mo namang sabihin kinausap ka na ng Pangulo eh. Ba, hindi mo masabi. Ah. Binura din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI Director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya rin sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. So, kung inalo ka, tatanggapin mo, eh, antayin na lang natin, antayin. Bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. Hindi, di ba? Bigyan ko kayo halimbawa. Pakonsuelo de Bobo yun eh. Sabi nga, yan ang pinakamataas PNP chief, tapos tinanggal ka. Pwede ka namang ilipat eh. Di ba? Ilipat ka muna. O nauna yung announcement ng paglipat. O di ba? Hindi. Minidya ka agad, sinibak ka. Pero para hindi ka magtampo, bibigyan ka ng posisyon. Parang si Gadon, ginawa ng posisyon eh. Wala naman yung posisyon niyang ganung dati, di ba? O, yan ang pakonsuelo de Bobo. Kaya nga bagay kay Gadon yun eh. Bobo ng bobo. Kaya binigyan ng pakonsuelo de Bobo si Gadon. Ayan, hindi ibibigay sa'yo. Bobo ka pag tinanggap mo yun. Pabira ka, Torre. Mga talino ka naman siguro. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. So, doon muna tayo. So, ibig niyang sabihin, hindi siya nalulungkot, pero pagkatapos noon, magli-leave siya. Pangalawang beses pa lang niyang ginawa. Ngayong panataon. Kung kailan kasi nibak. So, hindi ka nalulungkot yan. Sa lagay nang yan. Hindi, tingnan mo yung pagmumukha mo. Ito to, hindi ka nalulungkot. Tingnan mo. Hindi ka nalulungkot, nag-leave ka. Tapos gagamitin mo na lahat ng leave mo. Uubusin mo na. Sa madaling salita, mahaba. Hindi mo alam kung hanggang kailan, mahaba. Hindi ka pa nalulungkot niyan. Ewan ko. Service leave. Vicky, nagpasalamat din si Torre sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Eto, mo na dito tayo. Medyo naguluhan ako doon. Sabi niya hindi siya nalulungkot, pero nag-leave siya. 'Di ba? Mahaba pa. Pero ganyan naman yan si Torre. Lalabas yan sa media, hindi niya ipapakitang affected siya. Pero sa katunayan, affected yan. Naalala ko noon sa siege, nung sumuko si Pastor Kibuloy, isipin mo, siyang nagsaing. Siya nagtagal doon, siya naghanap doon. Siya lahat. Tapos sumuko si Pastor Kibuloy sa ISAP. Nung tinanong siya, patungkol kay Pastor, wala siyang masagot. Kinabukasan, bida na siya. Di ba? Ganito to si Torre. Kaya nag-iisip muna yan sa simula kung anong isasagot niya na hindi siya mapapahiya. Kaya hindi niya masagot about doon sa kanyang kung saan siya ililipat. Lulusutan niya muna. Naalala nyo yung katungkol sa siege, susubukot si Pastor Kibuloy. Hindi siya agad, pinagbabalaki niya siya sa kanya sumuko, pero nung tinatanong walang alam. Di ba? Pero, mapupunan nyo ron. Kitang-kita sa pagmumukha niyang masamahan loob niya. Talagang mukhang kawawa ang itsura ni Torre doon. Same thing dito, nakikita mo pinipilit niyang tumawa. Pero hindi niya maitago. Wala siyang masagot. Wala silang problema, okay sila, pero para sa kanya, pahinga muna ako. Okay, hindi ko tatanggapin yung patungkol dyan sa NBI, kung ano man pwesto. Basta as of now, pahinga muna ako. So sa madaling salita, na-depress. Next topic po tayo. Ito, si Torre, umamin. Umamin si Torre. Naging driver siya ni De Lima. Ito, di ba? Tingnan natin. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery, at nakatanggap ako ng message sa aking
sa aking app at nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo eh. Eto, gusto maging driver ni De Lima. Pero seriously, ano kayang, bakit gusto niya maging driver ni De Lima? Pansinin niyo. Kahit kayo dilaw. Dito halatang halata, naninilaw ka, Tore. Bigla-bigla kang nagkahepa. Tingnan niyo itsura. Tingnan niyo itsura. Naninilaw. Kaya naman pala, full support ang mga dilawan dito kay Tore. Tingnan nyo, hindi nyo napansin? Sino ang affected sa pagkakatanggal nito? Pulahan ba? DDS ba? O dilawan? Pansinin nyo yung mga vlogger nila. Tingnan mo, sinong mga politikong affected? Dilaw. Vlogger na affected? Dilaw. Ano kaya? Eto, may tanong ako sa inyo. Ano kaya ang meron kay Tore? Bakit gusto siya ng dilawan? Sige, tanong lang yun. Tanong lang natin. Alisin muna natin dyan si Tore. Tanungin ko kayo, anong meron kay Tore na nagustuhan ng dilawan? Pangalawang tanong, pakisagot nyo dyan. Sa tingin ninyo, ano ba ang katangian nila? Yung dilawan naman, anong katangian? Komunista ba sila? Or mapagmahal sila sa kapwa? Magnanakaw ba sila? O mabait sila sa kapwa? Mamamatay tao ba sila? O gentle sa taong bayan? Totoo ba sila? O mahilig mag-spin? Mahilig sa optics? Di kayo nang sumagot. Ano ba ang dilawan? At anong nakita nila kay Tore? Dahil bigla silang affected eh. Di ba? Alam mo, ito si Tore. Diretsuhin ko po kayo. Nobody naman to. Before siya pinansin ni Bongbong Marcos, ang daming nitong problema. May kaso, ang pagkakadinig ko pa nga dyan, meron siya mga lugar na hindi, may persona non grata siya, hindi siya pwedeng lugar na mapuntahan. So, wala naman to eh. Tapos, sumulpo to siguro ginawa niyang application, yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy, nag-apply to kay Bongbong, maharas, ginamit ni Bongbong para makidnap si PRRD, naharas, na siguro natuwa ang dilawan. Alam mo naman, ang dilawan kahit masama, basta tatama sa Duterte, okay na sila eh. Tanong ko lang, si Tore kaya galit sa komunista? May nagtatanong lang tayo. O kakampi ng komunista? Tanong lang naman yan. Diba? So, ang optics dito ay dilaw. Yan ang gusto nilang palabasin nito si Tore. Saan lang ba na-discover to si Tore? Bakit? Meron siyang pinapreskon na nag-road rage. Ginamit niya yung isang masamang sitwasyon para siya makilala at ma-TV. So ngayon, feel na ni Tore. Na-TV na siya. Nagkakumahog ang media para interviewin siya. Nakakahiya nga lang kahit sinibak siya. Pero isipin mo, after kang sinibak, anong una mong optics? Dilaw. Nag-deliver ka kay De Lima. Nagpunta ka sa camera. Napapagdugtong-dugtong nyo na. I smell something fishy. Abangan nyo yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Imulat ninyo mata ninyo. Hindi po yan nagkataong birthday lang ni De Lima. Hindi po yan nagkataon na dyan nagpa-interview si Tore. Hindi po totoo. Wag kayong umasa sa ganun. Nako, wag kayo. Ang sa akin dyan, merong gustong palabasin. Gusto nyo ng sign? Gusto nyo ng katunayan? Antayin ninyo yung mga promotion ng dilawan. Tingnan mo, susunod-sunod yan. Parang minessage sa GC. Kayo mga dilawan, eto, support tayo kay Tore. Baka sumunod, mga komunista. Hindi ko sinasabing komunista yung mga dilawan. Baka kayo nagsasabi nun. Ako hindi komunista yung mga dilawan. Hindi po sila komunista. Pero baka mamaya sumuporta susunod kay Tore, mga komunista na. Mapapansin nyo yan kasi pupunta sila lahat doon.
They will go to the rest. Tingnan nyo kung sinong re-rescue kay Torre. Yun ang kulay niyan. Kaya sabi ko, pambihira si Torre. Nung na-depress, biglang nagkahepa. Dilaw. Di ba? Tuloy natin yung video. Saglit. Basta ako. Okay, andito, naghahanap buhay. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery at nakatanggap ako ng message sa aking app. Gustong gusto niya yung mga camera. Ayan siya, dyan siya. At nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Sir, may offer daw sa yung position. Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement kung meron na. Ano po rin? Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Ayan na yung kanina. Next topic po tayo. Ituloy natin. Tong kalokohan ni Torre. Hindi daw siya magre-resign. Ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service So- na yan, ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin nun, sir? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Kaya hindi po kayo nandun sa turnover? That is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po naisip ang mag-early retire? Wala sa... That will be part of my statement in the coming days. Sir, bukas pa daw yung MBI kasi, sir. I'm not qualified for it. Sir, sabi mo... Okay. Ipaliwanag natin. Ito yon. Ang sabi niya, 4-star pa rin siya. At hindi siya, nung tinanong kung siya ba ay magbibitaw o siya ay magre-resign, hindi siya makasagot. Kasi na-relieve daw siya sa posisyon niya. Pero hindi daw siya tinatanggal. Magkaiba kasi yon. Yung posisyon niyang PNP chief, tinanggal siya. Tinanggal. Sa madaling salita, diretsoy na natin sinibak. Pero hindi siya fina-fire. Sabi niya, yun ang ginamit niya na word fire. Hindi siya tinanggal bilang pulis. Okay? So, pulis pa rin siya. Ibig sabihin, 4-star pa rin siya. Kaya ang follow-up question nung media, hindi kapag magre-retire. Ang sagot niya, saka ko na lang yan sasagutin. So sa ngayon, naghahanap pa to. Baka nagpapataas ng offer. 'Di ba? So sa madaling salita, paiksiin natin, hindi siya magre-resign. As of now, hindi siya magre-resign. Siguro pag may mataas na offer o may mataas na pwesto na ibibigay sa kanya o hindi natin alam kung anong kasunduan nila dyan para siya ay mag-resign. Bakit po? Kasi pag kailangan, isa lang ang 4-star. Diba? Ginawang PNP chief si Nartates, pero parang ang lumalabas doon ay magulo. Dahil dalawa silang 4-star, isa lang dapat yun. Naiintindihan nyo. So hindi maliwanag kung ano yung lagay. Pero sabi niya, susunod siya sa Pangulo, tanggap niya, pero hindi niya masagot. Kasi, pulis pa rin siya, 4-star pa rin siya. Di ba? In short, ang basa ko rito, aking opinion lang, may tatanggalin niyo ko. Marami akong alam. Anong offer niyo? At nang ako'y makapag-retiro ng maayos. Pero kung wala tayong kasunduan, hindi ako magre-retire. Ako ang 4-star, di siya ang PNP chief, karapatan ko yun sa batas. Naunawaan nyo, opinion ko lang naman yan. Pero tandaan nyo, makapalang mukha nito. At kita mo, humanap na agad ng backer. Binitawan siya ng Pangulo, punta siya agad sa Dilaw. Hindi man niya inadmit, actually, dininay nga niya na siya ay hindi tatakbo sa politika. I-deny man niya, yun ang lumalabas ngayon.
tumatakbo siya sa kabilang kampo. Definitely, hindi makakatampo sa DDS. Baka pagtatampalin niya ng mga DDS. Saan siya pupunta? Doon sa NICS. Doon sa Dilaw. Unless may hulog ng langit at mayroon silang magandang kasunduan. Pero tingnan po natin ito. Ito ang totoong nangyari. Nilaglag talaga to.